Ang buwang ito ay binigyan po natin ng tema na accurate faith. Okay. Itama ang ating pananampalataya. Kasi sa dami po ng nagkalat ngayon na katuruan sa iba't iba pong panig ng mundo, lahat ng mapapanood mo, mapapakinggan mo sa YouTube o sa iba, ang sarap pakinggan. At para bang lahat ay tama. At kung hindi ka po aral at hindi mo po inaaral ang salita ng Diyos, posible po tayong madala sa ganung pangungusap po nila. Itong pag-uusapan po natin ay pagtama ng pananampalataya, pero binigyan po natin ng pamagat hanggang kailan kaya ang ating pagsunod, katapatan sa Diyos. Till when my obedience to God? Okay. Hanggang kailan? Sa Joshua 24, talatang 15, ito yung sabi ni Joshua. If it seem evil unto you to serve the Lord, parang sa Tagalog ganito, at kung inaakala ninyong masama na maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang iyong paglilingkuran. Kung ang mga Diyos ng inyong mga magulang na pinaglingkuran sa dako roon ng ilog, o sa Diyos ng mga Amoreyo na ang lupain nila ay inyong tinatahanan. Ngunit sa ganang akin at ng aking sambahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Ito yung salitang binitawan ni Josue sa panahon na narating po nila nung rukrok ng tagumpay sa buhay. 31 kings and kingdoms, ito po ay kanilang napasuko at tinalo sa pangunguna ng Diyos ng Israel. At nung dumating sila sa katapusan ng tagumpay sa labanan, dito na po sila nag-uusap-usap. Maaring sinabi ni Josue, tapos na ang labanan. Tapos na ang ating mga paghihirap sa buhay. Ngayon, eto na tayo, malaya na tayong makapamili ng estilo ng ating pamumuhay. Malaya na tayong makapamili kung sino ang ating paglilingkuran. Na sa panahon ng paglilingkod natin sa Diyos, nakita natin kung papaano tayo hindi lamang itinaguyod ng Diyos mula noon hanggang ngayon at tungo sa tagumpay at narating natin ngayon. Kaya ang sabi niya, mamili kayo. Kung ang Diyos ng inyong mga magulang na pinaglilingkuran sa dako ng ilog Euphrates, dahil galing po sila sa Ehipto, maraming Diyosan ang kanilpong sinamba doon, na maaring ang iba ipinanganak na doon at nakita po nila kung paano sumamba ang mga Ehipsyo sa kanilang mga Diyos-Diyosan at maaring sila po ay na-impluensyahan. At pangalawa ang sabi niya, o ang Diyos ng mga Amoreyo, na ang lupain nila ay inyong tinatahanan. Sa Diyos ba, doon sa lupain na inyong tinatahanan? Ngunit si Josue ay nagpahayag ng kanyang damdamin, ngunit ako at ng aking sambahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. We obey the Lord even when it is difficult. Tayo ay sumusunod sa Panginoon kahit sa panahong hirap ka. Even at difficult times and situations. Even at difficult moments and season. Even sa panahon you lose someone you love. Sumunod sa Panginoon. Sa panahong nawawalan ka at sa panahon na nawalan ka ng mga bagay na tinatangkilik mo, o sino man na someone that is so dear to you. Sino man yan, ano man yan, sumunod sa Diyos. Sumunod sa Diyos kahit nahihirapan. Kahit sa panahon ng kalungkutan, saya o ligaya sa buhay. Sumunod sa Diyos kahit nagigipit. Sumunod sa Diyos nang may pagtanggi sa sarili. One time nag-usap ang mag-asawa, si Job at ang kanyang asawa. Ang sabi ni Job, magpupuri ka lang ba sa Diyos
sa panahon na ikaw ay marangya, sa panahon na ikaw ay sagana, sa panahon na tinatangkilik mo ang lahat ng maibigan mo, sa panahon na ang lahat ng bagay ay parang pabor sa iyo. Ngunit sabi ni Job, maglilingkod pa rin ako sa Diyos at sasamba ako sa Kanya. Sa panahon ng kawalan, sa panahon ng hirap, sa panahon ng kahirapan, dahil hubad ako na lumabas sa bahay bata ng aking ina. At kung ito ang paraan ng pagbabalik ko sa Diyos sa panahon ng walang-wala, at nahihirapan ako ng dahil sa karamdaman at sakit na aking natamo, maglilingkod pa rin ako sa Diyos at magtatapat ako sa Kanya. We obey the Lord even when it is against, when it is inconvenient. Sumunod sa Panginoon kahit naaasiwa ka. Even there's no beauty in your sight. Kahit sa lahat ng paligid na paningin mo, pangit. Kahit hindi mo magustuhan ang sitwasyon. Kahit yung atmosphere na kinilalagyan mo ay naiirita ka. Sumunod sa Panginoon. Obey sa Lord. Kahit wala nang maganda sa iyong paningin. O sabihin natin kahit na wala ka ng paningin. O sabihin natin hirap ka sa pagkilos mo. Yung bang may karamdaman ka pero nandun ka sa sitwasyon na hindi mo alam kung kaya mo pa bang bumaba o pumanaog. Obey the Lord. Even situation seems biased and unfavor to you. Even it is against your expectation na kahit yung inaasahan mo ay parang hindi na dumarating. Parang kahit na walang ka na ng pag-asa sa tingin mo, sumunod sa Diyos kahit naiirita ka. Sumunod sa Diyos kahit di ka mapalagay o mapakali. Sumunod sa Diyos kahit di ka kumbinsido. Itong salitang obedience ay palasak na po sa Biblia. Katulad ng salitang pananampalataya. Ngunit hindi po mangyayari ang mga bagay na to kung hindi mo masupil ang iyong sarili. Kasi kapag sarili ang naghari, mahirap. Dahil marami kang i-consider. Paano na lang ang ambisyon ko? Paano na lang ang gusto ko? Kung susunod ako sa Diyos, paano na lang ang mga bagay nito? Dahil ang pagsunod sa Diyos, kailangan mamatay ka muna sa sarili mo. The Bible was telling that we cannot love others unless you love first yourself. Because the only thing that you can give are the things that you have. Kung hindi mo mahal ang kapitbahay mo sapagkat hindi mo mahal sarili mo, parang gano'n ang sinasabi niya. Deuteronomy chapter 5, verse 33. Tignan po natin ang sinasabi po nito. Walk in obedience to all that the Lord your God has commanded you, so that you may live and prosper and prolong your days in the land that you will possess. Walk in obedience, lumakad ng may pagsunod. Sa lahat ng pinag-uutos ng Diyos, upang tayo makapamuhay ng sagana, tagumpay at hahaba maging ang ating panahon doon sa lugar na ipinagkakatiwala sa atin ng Panginoon. The land that was said in this verse is not a land or place. It is your profession. Maraming tao, ang taas ng profesyon, isang araw bubagsak ang kumpanya na wala ng hanap buhay.
But when you are into that place of prosperity, into your profession that is so successful para sa iyo, mamuhay ka lalo ng may pagsunod sa Panginoon. Dahil hindi po natin kayang ipagmalaki ang mayroon tayo kung isang araw hindi tayo sumusunod sa Diyos. Everything will vanish. And everything is futile. Lahat magiging walang kabuluhan at hindi mo mapakinabangan. Aanin mo ang propesyon kung hirap ka sa buhay. Aanin mo ang posisyon kung hindi mo na matustusan ang sarili mo. Nakita ko maraming tao. Ang taas ng posisyon sa hanap buhay po nila, isang araw bumagsak. Saka ko na lang nalaman yung kanilang testimonya nung sila'y nakausap ko. At hindi ko po sila napakinggan sa panahon na sila po ay nasa katinuan ng kaisipan. Napakinggan ko po sila nung sila'y nakainom. Inupuan ko, pinakinggan ko sila. Ang taas ng posisyon. Yung isa, lecturer sa barko. Kapag nagsalita, ganung parang hindi po siya Pilipino. Kapag nagsalita, ang sarap pakinggan dahil yung English niya tuloy-tuloy. At maayos ang diksyon po niya. Sabi ng kasama ko, Pastor, yung ganyang pananalita, mga lecturer yan sa barko. Alam ko dahil seaman ako. Pero ang tanong niya sa akin, ba't kaya siya nagkaganon? Dumating yung panahon, sa kalasingan niya, natutulog na lang sa kalsada. Pero salamat sa Lord, bago siya namatay, nakadalo pa sa ating mga gawain at kumilala pa ng lubos sa Panginoon. Yung isa nagpakilalang demonyo, na kung tawagin siya si Boy Demonyo. Panahon, nandun pa tayo sa kabila. Siya po yung promotor ng inuman sa mga sunog baga rito. But one day, binisita ko ang bahay. Diyan po sa pagbaba mo po diyan, sa kantong yan, kakaliwa ka, may maliit po diyan na tarangka. Papasok ka po doon, gubat na po yan. Pinuntahan ko po, binisita ko. At ang sabi niya, nung kami ay nagkita, Pastor, pasyalan mo ako kung gusto mo. Pinasyalan ko. Masukal yung daan. Kita ko yung isang maliit na bahay. At dahil ang tawag sa kanya si Boy Demonyo, malayo pa lang sumisigaw na ako, Boy Demonyo, nandiyan ka ba? Sumugot naman si Demonyo. Sabi niya, narito ako. So nag-usap kami. Nung nag-usap kami, sabi niya, Pastor, kilala niyo to Dayan, di ba? Nung nag-usap kami, may iyak siya. Sabi niya, alam niyo, Pastor, hindi naman talaga ganito buhay ko. Mga anak ko, mga professional. 2 anak ko nasa ibang bansa. Yung iba nandito. Pero may mga kaya sa buhay. Sabi ko, anong nangyari sa buhay mo? Nang dahil sa bisyo, Pastor, napalayo ko sa Diyos. Noon, ang sabi nga noon, maayos pa buhay ko. Ang saya ko dahil kumikilala ko sa Diyos. Isang araw, hindi ko alam kung bakit nalulunga ko sa bisyo. Niwanan ko pamilya ko, lumayo ako dahil nahihiya ako sa kanila. But then, salamat, ang sabi niya, hindi mo kami tinanggihan. At habang nagkukwentuhan kami, ang tanong sa akin, Pastor, dito ka na kumain, anong gusto mong kainin? Sabi niya, marami akong tanim na gulay. Sabi ko, may saluyot ka ba? Ang sabi niya, meron, Pastor. Kumuha at kumain kami. At habang humihigop kami ng saluyot na may kasamang siling maanghang, pinagpapawisan kaming dalawa. At masaya na kami doon.
One time dumating yung mga anak, sinundo siya. Dinaanan ako at ang sabi niya, Pastor, balik na po ako. Sinundo na ako ng aking mga anak, isang napakagarang sasakyan ang sumundo. Doon ko nakita na kapag ang tao ay nagsimulang sumunod sa Panginoon, ibabalik ng Diyos ang mga ninakaw ng dyablo sa iyo. Kaligayahan mo na dapat nagsasaya ka noon sa panahon na nakakilala ka sa Lord, and isang araw bumigay ka dahil sa tukso ng laman at dahil sa pita ng laman at sa mga nakikita mo na palayo ka sa Diyos, at one day sumunod ka sa Panginoon and telling, Panginoon, tama na po yung naranasan ko sa mundo and I want to go back to you. And because of that confession, nung nakitaan siguro ng Lord, ng lubos na pagbabalik sa Kanya, dumating muli ang mahal sa buhay, sinundo. At ang sabi ko, saan na kayo paroroon? Balik na po ako, Pastor, sa pinanggalingan ko sa Quezon City. Paano ka napadpad dito? Hindi ko rin alam. Pero alam mo, Pastor, pag manginginom ka, hanapin mo rin yung mga manginginom din. Dahil walang makakaunawa sa iyo kung di sila. Pero salamat sa Diyos, mahal pa rin niya ako. Siguro ang sabi niya, yung tanim na itinanim sa akin na salita, naging siguro daan para mapadpad ako rito at makapanumbalik. Dahil kung hindi siguro sa lugar na ito, maaring hindi ako namulat muli sa katotohanan. Salamat sa Diyos sa gawain. Kaya yung paghahayag po natin ng salita ng Diyos, huwag po nating tigilan. Sapagkat may mga namimilagrosa, paano? Mayroong mga buhay na namimiligro. Ang hirap ng Pilipino. Pilipit talaga. Okay, may mga buhay na talagang nalalayo na sa Diyos. Pero kung tayo bilang mga mananampalataya, yung puso pa rin natin, kahit hirap tayo mag-share, basta ang malaga, marinig si Kristo sa ating mga nguso, mayroong taong magbabago ang puso. Kaya sabi niya, walk in obedience. Lumakad kayo ng mayroong pagsunod sa lahat ng mga ipinag-uutos ng Diyos upang makapamuhay kayo ng mapayapa, makapamuhay kayo ng marangya, makapamuhay kayo ng sagana at matagumpay ang buhay, hahaba ang buhay. Maging sa lugar na kung saan kayo mapadpad, maging sa trabaho kung saan kayo naroon at maging sa mga kurso at maging sa mga propesyon na kung saan meron na kayo ngayon. Because hindi po natin po pwedeng ipagmalaki. We cannot even boast doon sa mga bagay na narating sa buhay. Hindi natin pwedeng ipagmalaki na hindi ko na kailangan ng mga to sapagkat eto na ako, marangya na buhay ko, sagana na ako. No. Because one day soon, all those things will vanish. At kung wala ang pagsunod mo sa Panginoon, saan ka papunta? That's why ang salitang obedience, napakapalasak sa salita ng Diyos sa Biblia. Ito, dinadaan-daanan na lang ng mga magbabasa. Pero yung pagsunod, hindi na po ganun po kapuro. Kahapon, ang sarap ng pinag-aralan, consistency in prayer. Nung nag-usap kami ni Pastora, ang sabi niya, Pa, sa'yo na ang consistency in prayer. Sabi ko, nagigilty ako. Kasi, hindi ko kayang pantayan yung paggising mo sa umaga. 3:00 pa lang, babangon ka na kahit natutulog kami ng 12:00. Minsan, nagkukwentuhan kami, 1:00, ako naman yung bumabangka. Pero ang sabi lang sa akin, patulugin mo na ako kasi maaga pa ako gigising. Kasi paggising niya, magpe-pray yan. At magsusulat yan. Pansinin niyo po, yung daliri ni Pastora, balik ko na po lahat yan. Kasi sa kasusulat.
So gumigising ako, tinitignan ko lang siya. At ang sabi ko, Lord, I thank you. Lagi itong nagpapaalala na kailangan ko ring manalangin. At kahit ako nakahiga at hirap bumangon, nagpe-pray ako, pero consistently, hindi po. Kaya nung sabi niya, ikaw na ang mag-share, sabi ko, hindi. Dito na lang ako sa personal testimony kasi madaldal ako. Pero hindi niya alam, deep inside, medyo nagigilty ako. Kasi hindi ako makapanalangin tulad ng panalangin ginagawa niya. Alam mo, pag umamin ka, lalaya ka. Masarap po maging emotional kapag tama ang puso. Kaya yung pagsunod sa Diyos, totoong mahirap. Na kahit nahihirapan ka, para bang wala kang karapatang magreklamo kung di magsabi ka lang ng sitwasyon mo, pero hindi ka nagre-reklamo. Pag dumating yung panahon na titignan mo, ang bigasan parang wala na, huwag kang magreklamo sa Diyos. Sabi mo lang, Lord, wala na kami. Pero sumunod lang. Kahit nawawalan at sa panahon ng kawalan, sumunod lang. Sumunod lang. Si Bishop nandun sa ibang bansa at halos walang araw na hindi nangungumusta sa akin. Pero lagi ko naman sinasabi sa kanya, Bishop, hayaan mo na ang Pilipinas. Mag-concentrate ka dyan kung saan ka naroon. Kasi nandito naman ako, pero sa akin din, bumabagsak lahat po ng reklamo. Hindi po ng isang simbahan dito. Kung di mga kapatiran kahit saan. Isang bishop mula po sa Batangas kahapon, tumawag sa akin na parang sinasabi niya, Pastor, tulungan mo po ako. Magpapayonir po kami dito sa lugar ng 13, pero taga dun po ito sa Lemery. Isang matanda na po siya na bishop. At magtatayo sila ng simbahan at gusto niya puntahan ko sila para tulungan ko sila na magbahay-bahay kami. Gusto ko sana. Kaso yung lisensya ko sa pagmamaneho may nagtago. Pinagpapasapasahan. Kaya sabi ko, Pastor, gusto kong puntahan, Bishop, gusto kitang puntahan dyan. Kaso ang hirap ka kung ganon dahil hanggang ngayon hindi ko pa makakita yung aking lisensya. Hinahanap ko ngayon ka kung ganon hindi ko alam. So tawag ako ng tawag. Ipinasa ko kay ganito. Si ganito, ipinasa niya kay ganito. Si ganito, ipinasa niya kay ganito. Si ganito, itinago. Ayun, hindi ko na nakita. Pero sabi ko, sige, tuloy pa rin. Hanap. Nung nahanap ko, umuwi na si Bishop. Bumalik na sa Lemery. Sabi ko, Bishop, tulungan na lang kita. Sunod na panahon na punta mo rito. Sumunod sa Panginoon. Kahit inconvenient yung place. Kagabi, brown out buong 13 yata, di ba? Buong 13. Sabi ni Din tsaka ni Epoy, doon na lang po kayo matulog sa amin. Pero ako, sanay na po kasi ako na dito po sa Capitol Hills, hindi ho tumatagal ang brown out. Pero kagabi, umabot yata ng ilang oras. At dumating po kami medyo late na. At siyempre, sabi ko kay Pastora, kung doon tayo matutulog, gigising tayo ng maaga, uuwi tayo, ganito, ganyan. So, handa ng mga gamit. Pero hindi po ako mapakali.
bantulot po ako na gawin yung bagay na kaya ang ginawa ko sa bilang pagsunod, alam mo, hindi masama sumunod sa asawa. Sabi ni Pastora, o yung mga gamit mo, ilagay mo rito, kuha ko ng sapatos. Kuha po ako ng medyas. Kuha ko ng gamit sa katawan, pati panloob, pinagsama-sama ko na. Sabi niya, bakit yung gamit mo panloob, pati dito sa sapatos, pinagsama-sama mo na? Sabi ko, pinipressure mo ako Kasi wala sa loob ko sana Pero gusto ko rin naman malagay sa convenient place ang aking pamilya. Na kahit ayaw ko, for the sake, para sa iba, I need to. Maya-maya biglang nagkailaw. Nung nagkailaw, tumahol ang aso, nag-praise the Lord. Nag-praise the Lord. So natulog kami, ang sarap na ng tulog namin. Even when it is difficult, even when it is inconvenient, we need to obey God. We need to obey God. May blessing po sa pagsunod. At sa pagsunod, hindi po nalalayo ang pananampalataya. Dapat itama po natin ang ating pananampalataya sa Diyos. Ipopost ko po sa pangalawa. Dahil meron po itong 3 and 4 po na main point pa. But then gusto ko lang ilagay sa puso po natin ang salitang obedience. There was a man by the name of Obed. Ang salitang Obed sa Old Testament ay mga pinagpala ng Diyos na tao. Si Obed, na dinigtungan na Obed-Edom, binless ng Lord dahil sa kanyang obedience sa God, sa Diyos. Si Obed, na tatay po ni Jesse, sumunod sa Panginoon. Si Obed, na nagpakain ng kasama ni Elijah sa panahon na pinagpapapatay ni Jezebel ang lahat ng mga propeta, may isang Obed na nandun sa piling ni Ahab, Haring Ahab, ngunit palihim na pinupuntahan ang 700 prophets sa panahon ni Elijah na sumunod sa Panginoon. Ito'y kanyang pinapakain. At ang sabi ng Biblia, lahat ng mga iyan pinagpala ng Lord. It is because of the word obedience. Kaya we have to obey God. Kahit sa panahon hindi umaayon sa atin. Sa panahon na talagang parang ang hirap magsimula, pastor. Kasi para akong nangangapa. Ang hirap magpatuloy, pastor, kasi dumating ito sa buhay ko. Ang hirap gawin ito, pastor, kasi walang umalalay sa akin. But if you are willing, at ilalaban mo ang lahat ng ito, may pangako ang Diyos that if you walk in obedience to God, He will not only prolong your life, but He will prosper you sa lahat ng panahon at pagkakataon sa buhay. Tigil na natin yung sisisihin ng iba o sino man dahil sa ating sitwasyon at ating nararanasan sa buhay. It's time to obey God personally. Panahon na tayo sumunod sa Diyos. Personal, commitment mo. Huwag kang padadala sa dikta ng mundo, sa nakikita mo sa kapaligiran, sa sabi ng mga tao na malalapit sa iyo, na alam mong hindi ito magdudulot ng tagumpay sa buhay mo. It's time to walk with God. It's time to be with the Lord. It's time to level up your faith. Panahon na para
ikaw at ang Diyos lang. Lahat ng pwede nating asahan, salamat sa Lord. Pero ihanda rin natin ang ating sarili. Baka isang araw yung inaasahan natin, hindi lang tayo umaasa, sila pala iniisahan na tayo. Dami kong nakita sa ibang bansa. Umasa yung mga nasa Pilipinas, pero sila doon ng isa. Kaya ang pananampalataya pagsunod sa Diyos, personal ito. Hindi tayo susunod sa Diyos kasi po sinabihan tayo ng leader natin. Hindi tayo susunod sa Diyos kasi may umaakay sa atin. Susunod tayo sa Diyos kasi desisyon mo ito. Tayo pong lahat ay tumayo. Ang tanong, kumusta ang sitwasyon mo sa buhay? Naasiwa ka ba sa nangyayari sa paligid? Kagabi, asiwang-asiwa ako. Kasi isip ko, mainit. Brown out. Si Pastora, pag natutulog yan, gusto, lagi may ilaw. Ako naman, pinapatay ko. Sabi ko, okay ito, at least wala na kaming ilaw. Pero mainit. At kapag mainit, brown out, si Pastora nagpapapaypay yan. Doon ako naasiwa. Pero kailangan sumunod sa Diyos kahit sa panahon na asiwa ka. Sa panahong hindi ka mapakali, sa panahong naiirita ka. Kahit wala nang maganda sa paningin mo. Kaya kahit pangit ang nangyayari sa kapaligiran, sumunod sa Panginoon. Yung mga nakaraan, forget all those things. Di naman tayo lumago eh. Di naman tayo tumatag dahil sa ating mga pakiramdam at sama ng loob. Di naman tayo yumaman sa sama ng loob. Yumaman ka sa hirap, ayaw natin yun. Sa panahon ito, pakawalan mo sarili mo. Sabi ni Josue, ako at ang aking pamilya, maglilingkod sa Diyos. Kung kasama mo, pamilya mo, mga kasama mo, sa bahay nandito, declare, pwede kayo mag-usap. Totoo na masaya ang buhay Kristiyano pero maraming hirap na pinagdadaanan. Pero hindi dapat yung ating kahirapan ang maging daan para maglayo sa atin sa Diyos. Hindi dapat yung tukso ang maging daan para wasakin ang ating pamilya. Hindi dapat ang pagsubok ang maging daan para tumalikod tayo sa Diyos. Lahat yun ay pinahintulutan ng Diyos para tumatag ka sa buhay pananampalataya. Hindi natin gusto ang mga yon. Ang nakaraan nating pangit, ayaw natin yon. Ngunit pinangyari ng Diyos dahilan para ikaw ay narito ngayon. Kasi nagdesisyon ka. Today, I want to pray for you. Nahirapan ka ba sa pananalapi mo? Magpapakasal ka, tingin mo kulang ka sa budget? Nagpaplano ka ng ganitong kurso mo pero nakikita mo parang hindi kayang tustusan ng mahal mo sa buhay? Nakangiti ka pero deep inside iniisip mo paano mo bayaran yung mga utang mo? At kapag naalala mo ang mga bad situations sa buhay mo, nagiging bad na rin ang mood mo. Today, God wants you to have your freedom.
And through obedience to God, God will prosper your life. God will prolong your life. God will bring success to your life if you walk with God in obedience. Habang tayo nasa diwa ng pananalangin, I would encourage and invite you dito sa unahan sa altar at muli nating ilagak ang ating buhay sa Panginoon. Walang sino man sa atin hindi nahirapan. Walang sino man sa atin na laging masaya araw-araw sa buhay. But today, we can still sing in the night. We can even sing a sweet melody in the night. Kahit sa dilim ng gabi, makakaawit ka pa rin. Kapag ang puso mo ay pusong sumusunod sa Diyos. Panginoon, nakita mo ang mga anak mo. Tanging ikaw ang daan tungo sa tagumpay ng buhay. Tanging ikaw ang katotohanan higit sa aming nararamdaman. Dahil ang nararamdaman, Panginoon, minsan namin ay isang pakiramdam na nandadaya sa aming sitwasyon sa buhay. Minsan ang pakiramdam namin, Panginoon, ay tama. Pero pag tinignan namin ang iyong salita, hindi pala ganun. Kaya turuan mo kami, Panginoon, bilang Diyos ng katotohanan, na tumayo kami sa katotohanan ng iyong salita. Sapagkat ikaw ang Diyos ay buhay. At buhay na buhay, ikaw ang nagbibigay buhay sa amin. Matuto kaming lumapit, Panginoon, sa iyo nang mayroon po, Panginoon, pagpapakumbaba. At sumunod, Panginoon, sa iyong naisin. Dahil ang sumunod sa iyo, Panginoon, ay hindi upang kami pahirapan. Nahihirapan kami, Panginoon, sapagkat hindi yun ang aming gusto. Nahihirapan kami, Panginoon, sapagkat hindi yung gusto namin ang nasusunod. Pero ang utos mo, Panginoon, ay nagbibigay tagumpay. At minsan hindi yun ang paraan na gusto namin. Dahil ang paraan mo ay may proseso. Ang paraan namin madalian. Kaya turuan mo kami, Panginoon, manalangin ng tamang panalangin. Sumunod, Panginoon, sa iyong kalooban. Dahil lahat ng bagay ay may tamang panahon. Para sa amin po, Panginoon, tagumpay sa buhay. At maging sa araw na ito, Panginoon, maglilingkod kami, Panginoon, sa iyo. Sasamba, Panginoon, ang aming buong pamilya. Maaring marami ang magsabi sa amin at magmumbensi, Panginoon, sa amin na siraan, Panginoon, kami o maging ng pamunuan ng iglesyang ito. Pero ang katapatan, Panginoon, namin sa iyo magpapatuloy. Hanggat, Panginoon, ipinapangaral ang salita mo sa lugar dito, sa iyo kami po, Panginoon, babaling at babaling. Because your word is life. Your word is light. Salamat, Panginoon, sa oras na ito. Inyo po, Panginoon, lagi kaming samahan. At ang salitang pagsunod o obedience, sariwain namin sa aming puso. Dahil yun po, Panginoon, ang sikreto ng tagumpay at ng haba ng buhay. Sa lahat po, Panginoon, ng aspeto ng tagumpay, sa pagsunod ay aming po, Panginoon, makakamtan. Muli po, Panginoon, pagpalain niyo mga anak mo. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, makakaupo na po tayo.